Ako si Lance, 22 taong gulang. Varsity player sa university namin. Buong buhay ko, puro basketball lang ang alam ko. Practice, laro, tropa, gym, marami na rin ako naging girlfriend. 7 na yata pero walang nagtatagal. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman ako cheater. Marunong naman ako makontento. Pero wala talaga. Iniiwan nila ako sa dulo. Kakatapos lang ng laro namin sa basketball. Pawis na pawis pa ako, pagod pero masaya. Kasi panalo kami. Naglalakad ako papunta sa kantin para bumili ng tubig at kahit anong makain, gutom na ako. Habang naglalakad, nakayuko lang ako, nagchat-chat sa GC ng team namin. Hindi ko na malayan, may paparating pala sa harap ko. Bang! Nagkabungguan kami. Tumalsik pa yung hawak niyang iced coffee sa sahig. Hoy! Ang sakit ha! Reklamo nang nabangga ko. Ay, sorry. Di ko nakita. Ikaw kasi. Depensa ko. Ako pa sinisisi mo. Tingnan mo nga. Nabasa tuloy outfit ko. Sabi niya. Pagtingin ko, doon ko lang napansin kung sino yung nakabanggaan ko. Si Gio. Isa siya sa mga kilalang estudyante sa campus. At hindi dahil sa ingay, kundi sa confidence at talino niya. Saka baklang-bakla talaga siya. Naka-makeup, may eyeliner, may shoulder bag na designer pa, at naka-crop top na parang pang-fashion show. Hindi ko alam kung matatawa ako o mahihiya. Pero ang una kong nasabi ay, grabe, sorry talaga. Di ko sinasadya. Bawi ako, bili ako ng panibagong kape mo. Sabi ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, tapos nagsalita siya. Ikaw pala yung varsity. Fine. I'll let you buy me a new one. Pero next time, tingin-tingin din sa dinadaanan ha? Hindi lahat ng rebound sa court mo makukuha. Sige, noted, Miss Universe. Sabi ko, sabay kaming pumunta sa kantin. Habang nasa pila, napansin ko kung gaano siya ka-relax. Parang sanay na sanay siyang maging siya. Walang pakialam sa sasabihin ng iba. Tapos bumili ako ng iced coffee at inabot ko sa kanya kapalit ng natapon ko. Ito yung kape mo, sabi ko sabay abot sa kanya. Thanks, sagot niya. Sabay flip ng buhok na parang nasa commercial. Tapos naglakad na palayo, confident, parang walang nangyari. Napangiti na lang ako habang nakatingin sa kanya. Bago siya tuluyang mawala sa hallway, lumingon siya saglit at sinabing, next time, make sure hindi lang kape ang ibibigay mo. Effort din, okay? Sabi niya tapos nag-walk out ulit. Hindi ko alam kung maiinis ako o matatawa. Pero habang naglalakad ako pabalik sa court, napansin kong nakangiti ako mag-isa. At doon ko na-realize may kakaiba kay Gio. Pagkatapos ng isang buwang bakasyon, balik eskwela na ulit. Second sem na, bagong schedule, bagong klase, bagong mukha. Pagpasok ko sa last subject ko sa hapon, napahinto ako. Sa dulo ng row, nakita ko si Gio. Nakaayos pa rin, may konting makeup at yung confident smile na parang walang nagbago. Uy, ikaw pala ulit, sabi niya tapos ngumiti siya habang tinatanggal yung earphones niya. Oo, ako ulit. Yung pogi, sabi ko tapos nagpogi sign ako. Sa true lang, sabi niya. Sabay kaming natawa at sa hindi inaasahan, pareho pa kaming napaupo sa magkatabing upuan. Naging mag-seatmates kami. Sa una, casual lang, simpleng kamustahan, asaran, tawanan. Pero habang lumilipas ang mga araw, nagiging routine na. Sabay kaming pumapasok, sabay kumakain, sabay umuuwi. Hindi ako nakagawa ng assignment. Pakopyahin mo ko. Bulong ko ka Gio. 30 minutes na lang at mag-start na yung subject namin. Ay nako, kung hindi lang kita love. Sabi niya tapos inabot niya yung notebook niya. Thank you. The best ka talaga, sabi ko. Since last subject na namin yung klase, lagi kaming sabay lumalabas ng gate. Minsan umuulan, kaya iisang payong lang. Minsan naman sa plaza kami diretso. Bumibili ng fishball o kwek-kwek.
Sabay kwentuhan tungkol sa kung ano-ano lang. Minsan tungkol sa school, minsan tungkol sa buhay, minsan tungkol sa mga bagay na hindi mo naman planong sabihin, pero lumalabas na lang. Isang araw, hindi ako pumasok sa last subject namin. Wala talaga ako sa mood. Mabigat ang pakiramdam ko buong araw, kaya nagdesisyon akong umuwi na lang. Habang nakahiga ako sa kama, nakatutok lang sa kisame, bigla kong narinig ang tunog ng messenger call. Si Gio. Tumatawag. Napabuntong hininga ako bago ko sinagot. Bakit? Matamlay kong tanong. Hoy Lance, bakit di ka pumasok? Nag-quiz tayo kanina. Naku, pag ikaw bumagsak ka na naman, uulitin mo ulit tong subject na to, sabi niya. Halatang may halong pag-aalala ang boses niya. Family problem lang, nalulungkot lang ako, sabi ko. Tahimik siya ng ilang segundo tapos nagsalita siya. Sige nga, kwento mo sa akin. Huminga ako ng malalim bago magsalita. Baka kasi hindi ako makapag-exam next week. Wala pa ring padala si Papa, tapos si Mama, kailangan pang kunin yung pambayad ko sa balance sa school. Kasi kailangan ng kapatid kong nasa high school. Tahimik lang si Gio sa kabilang linya ng ilang segundo. Tapos bigla niyang sabi, pahiraman muna kita ng pera. Napataas ako ng kilay, napaangat ang ulo ko. Huy, hindi na. Ayos lang ako. Sabi ko. Lance, seryoso ako. May extra ako dito. Allowance ko galing kay Mama. Ibabalik mo na lang pag okay na. Sabi niya. Nagpupumilit pa rin siya. Umiling ako kahit hindi naman niya nakikita. Tapos nagsalita ako. Ayoko, Gio. Nahihiya ako. Pamilya ko to. Kaya kong ayusin to. Sabi ko. Narinig kong huminga siya ng malalim. Tapos nagsalita ulit siya. Lance, minsan okay lang humingi ng tulong. Hindi mo kailangang kayanin lahat mag-isa. Hindi ako nakasagot. Parang tinamaan ako sa sinabi niya. Tahimik lang kami pareho sa loob ng ilang segundo. Tanging ingay ng electric fan lang ang naririnig ko sa kwarto. Pagkatapos, nagsalita ulit siya. Hindi mo naman kailangang suklian agad. Gusto ko lang makita kang okay. Kasi ayokong isipin na nandito lang ako sa tabi mo pero wala akong nagagawa. Doon ako natahimik ng tuluyan. May kung anong init na gumapang sa dibdib ko, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa kung paano siya nagsalita. Yung tono niya, sincere. Yung concern niya, totoo. Ngumiti ako kahit medyo namumula ang mata ko tapos nagsalita ako. Salamat, Gio. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para maging ganyan ka sa akin. Sabi ko. Wala ka namang kailangang gawin, gusto lang kitang tulungan, at ayaw kong malungkot ka. Sagot niya. Napangiti ako, hindi ko alam kung dahil sa hiya o sa tuwa. At sa gabing yon, habang magkausap kami hanggang makatulog, doon ko unang na-realize na iba talaga si Gio. Hindi siya yung tipong gusto lang mapansin. Siya, yung taong mararamdaman mong tunay. Pagpasok ko sa campus isang tanghali, napansin kong may maliit na kumpol ng mga estudyante malapit sa quadrangle. May nagtatawanan, may nagvi-video pa sa cellphone. Doon ako biglang napatigil. Sa gitna, nakita ko si Gio. Mag-isa, nakaharap sa grupo ng 2 babae at 3 lalaki. Pinalilibutan nila si Gio. Uy Gio, ang kapal ng makeup mo ah. May pageant ba ngayon? Sabi ng isa sabay tawa ng barkada niya. Sayang, pogi ka pa naman sana kung hindi ka bakla, dagdag ng isa. At doon ako parang napundi. Hindi ko alam kung saan nanggaling ngayong tapang, pero bago ko pa naisip, lumapit na ako. Ano bang problema niyo? Sigaw ko sabay tulak ng marahan sa isang lalaki na medyo lumapit kay Gio. Wala kaming problema, tol. Tung kaibigan mo lang kasi, sabi nung isang lalaki. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin niya, pinutol ko na at nagsalita ako. Kaibigan ko siya. So kung may problema kayo sa kanya, may problema kayo sa akin. Tahimik bigla ang paligid. Rinig ko yung tibok ng dibdib ko pati yung lakas ng hinga ni Gio sa likod ko. Yung isang lalaki lumapit pa, nakataas yung kilay. Relax bro, nagbibiro lang kami, sabi niya. Hindi nakakatawa, sagot ko. Sobrang napipikon na ako.
Halos sabay ang paglapit ng mga tropa kong kaklase, humarang sa pagitan namin. Pre, tama na. Wag dito, sabi ni Matt habang hinahatak ako palayo. Umatras yung grupo, nagkatawanan ulit at umalis. Pero kita ko sa mga mata nila na alam nilang hindi na nila dapat ulitin yon. Pagkaalis nila, lumingon ako kay Gio. Nakayuko siya, nanginginig pa ng konti yung kamay. Ayos ka lang? Tanong ko. Ngumiti siya pero halatang pilit. Oo, kaya ko naman mga yon. Sana hindi ka na sumali. Sabi niya, siyempre kaibigan kita. I will protect you. Sabi ko. Nung time na yon, habang naglalakad kami palabas ng campus, tahimik lang si Gio. Bitbit niya, yung bag niya, parang ayaw magsalita. Napatingin ako sa kanya. Sa liwanag ng hapon, tumama yung araw sa mukha niya. Kita ko yung confidence niya kahit nasaktan siya. Kita ko yung tapang sa likod ng mga mata niya. At doon ko na-realize, hindi lang awa yung nararamdaman ko. Iba. Habang naglalakad kami, gusto kong sabihin sa kanya na okay lang umiyak kung gusto niya. Na safe siya sa tabi ko. Na kahit ano mangyari, hindi ko siya iiwan. Pero wala akong nasabi. Ang nasabi ko lang, gutom ka na ba? Tara, treat kita fishball. Sabi ko, sige ba, sabi niya. Habang kumakain kami sa tapat ng plaza, napapatingin ako sa kanya paminsan-minsan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Bakit parang gusto kong hawakan yung kamay niya? Bakit parang ayokong matapos yung gabi? Hindi ko alam kung tama o mali, pero isang bagay, yung malinaw. Ayokong mawala si Gio. Gusto ko siyang protektahan. Gusto ko laging nasa tabi niya. At mula nung araw na yon, hindi na siya basta kaklase or kaibigan lang. Siya na yung dahilan kung bakit gusto kong pumasok araw-araw. Sobrang busy nitong week dahil last day na ng University Week. Halos lahat ng estudyante nasa campus. May booths, tugtugan, kainan, sayawan. Para kang nasa maliit na festival sa loob ng school. Bro, tara! Malupit daw lineup ngayon. Sabi ng teammate ko habang hinihila ako papasok ng campus. Pagpasok namin, halos puno na ang loob. May mga ilaw, sigawan, at yung ingay ng crowd parang concert. Habang naglalakad ako, may narinig akong mga babae sa likod. Ang gwapo nung isang bagong contestant, sabi ni Girl 1. Si Gio daw yon, yung bakla na taga-arts. Sagot naman ni Girl 2. Oo. Legit. Shoota. Ang gwapo pala niya. Nag-backout daw kasi yung dapat candidate ng section nila. Sabi ulit ni Girl 1. Napakunot noo ako. Gio? Yung Gio na kaklase ko sa isang subject? Yung Gio na laging naka-makeup, naka-clips, at may rainbow charm sa bag? Napatingin ako sa stage at doon ako napatigil. Nakatayo siya sa gitna, suot ang plain white polo, black slacks at white sneakers. Wala siyang makeup, pero grabe. Parang hindi siya si Gio na nakasanayan kong maingay at super girly. Mas lalaking lalaki pa sa ibang kakilala ko. Yung ngiti niya, nakakabighani. Habang lumalakad siya sa gitna ng stage, ramdam ko kung paano nag-react ang crowd. May mga sigaw, may naghihiyawan ng, "Ang pogi mo, Gio." Ako naman, tahimik lang. Pero yung puso ko parang gusto nang tumalon palabas. Nagpakilala siya sa mic, kalmado, pero may lambing. Hi, I'm Gio from the College of Arts. Dapat hindi ako kasali rito. Pero minsan kasi, yung mga biglaan, yun yung nagiging pinaka-espesyal. Sabi niya sabay kindat. Napailing ako at napangiti. Nagsigawan lahat ng estudyante sa loob. Nakakabingi. Grabe ka talaga, Gio. Matapos ang event, nakita ko siyang nasa likod ng campus, pawis pa, pero may ngiti sa labi. Nilapitan ko siya. Akala ko absent ka ngayon. Sabi ko, last minute to. Yung partner ng kaibigan ko di nakapasok, kaya ako yung pumalit. Naloloka ako, sabi niya. Tinitingnan ko lang siya habang nagrereklamo sa akin, animated pa rin kahit pagod. Grabe, Lance. Kung alam mo lang kung ilang beses akong pinapalit ng costume. Akala mo ba madali yon?
Tapos yung friend ko hindi man lang nag-sorry, sabi niya. Habang tuloy-tuloy siya sa kwento, parang wala akong naririnig. Nakafocus lang ako sa kanya. Napansin ko bigla kung gaano ka-kissable yung lips niya kapag wala siyang lipstick. Natural lang, mapula, medyo makapal, pero sakto lang. Tapos, yung mata niya, ang linaw, ang ganda, parang laging may sinasabi kahit tahimik. Wala yung eyeliner na madalas niyang gamit. Pero doon ko lang na-realize kung gaano talaga siya kagwapo. Bakit ngayon ko lang napansin to? Parang nag-shift lahat. Kung dati, natatawa lang ako sa kanya kapag nagme-makeup o nagchichika ng kung ano-ano. Ngayon, parang iba na. Ramdam ko yung kakaibang kaba sa dibdib ko. Parang gusto kong iwasan yung tingin niya, pero hindi ko magawa. Napatingin siya sa akin, napansin yata na tahimik ako. Uy, nakikinig ka ba? Sabi niya habang nakataas ang kilay. Napakamot ako sa ulo. Pilit na ngumiti tapos nagsalita ako. Oo naman, nakakainis nga sila eh. Sagot ko, kahit di ko naintindihan kalahati ng sinabi niya. Ngumiti siya ulit, yung tipid pero totoo. At doon, parang may kung anong tumama sa akin. Lalaki ako, basketball player, sanay sa mga tropa. Gusto ko ng babae. Pero bakit ngayon, habang kaharap ko si Gio, bakit parang naiilang ako? Bakit parang insecure? Nakaka-insecure kung gaano siya kagwapo. Pero mas nakakagulo isipin na gusto ko siyang titigan ulit kahit alam kong hindi ko dapat maramdaman to. Gio, tinawag ko yung pangalan niya tapos tumingin siya. Ano yun? Tanong niya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Tahimik lang ako sa loob ng ilang segundo. Ramdam ko yung tibok ng dibdib ko. Mabilis, parang may gusto nang sumabog. Hinawakan ko siya sa balikat, marahan pero matibay. Dahan-dahan kong nilagay ang dalawang kamay ko sa mukha niya. Ramdam ko ang init at kabog ng puso namin. Tumingin siya sa akin, halatang nagulat at nagtataka, pero hindi gumalaw. Huminga ako ng malalim, sinusubukang kontrolin ang kaba sa dibdib ko. At bigla, hinalikan ko siya. Para bang sa loob ng ilang segundo, nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Nawala ang lahat ng tao. Ramdam ko yung labi niya sa labi ko. Pagkatapos ng halik, umatras ako ng kaunti, huminga ng malalim, at tumitig sa kanya. Gulat na gulat siya sa ginawa ko. Sorry, hindi ko alam kung bakit ko ginawa yon. Tahimik lang siya, nakatingin lang sa akin. Walang halong galit, walang pangungutya. Hanggang sa ngumiti siya ng kaunti, yung tipid ng ngiti na parang ang daming gustong sabihin. Sira ka, sabi niya. Pero mahina lang, tapos naglakad na siya palayo. Lumingon siya sa akin at nagsalita ulit. Need ko umuwi ng maaga. May lakad kami ng mga pinsan ko bukas. Mag-ingat ka pa uwi, sabi niya. Isang linggo na ang nakalipas mula nung halikan ko si Gio. Sa totoo lang, hindi ako mapakali. Tahimik din kaming dalawa sa subject namin kahit magkatabi kaming dalawa. Parang meron malaking pader na nakaharang sa aming dalawa. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Tuwing nagkakasalubong kami sa kantin o sa hallway, napapatingin ako pero agad din akong umiiwas. Parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Hindi na siya yung usual na kulit at lambing niya. Tahimik na rin siya. Parang parehong nag-aalangan kami kung paano mag-act after nung nangyari. Hindi na ako mapakali. Parang mamatay ako dahil hindi ako sanay na ganito kami ni Gio. Naglakas ako ng loob na kausapin siya ng masinsinan. Nagkita kami sa plaza na palagi naming tambayan pagkatapos ng klase. Walang halong biro, walang iwasan. Umupo kami sa bench. Ang daming tao ang naglalakad. Pero pakiramdam ko kaming dalawa lang ni Gio ang tao sa mundo nung sandali na yon. Malamig ang hangin, pero pareho kaming pinagpapawisan. Gio, galit ka ba sa akin? Parang may nagbago after nung university week. Sabi ko. Ako ang unang nagsalita, halos pabulong pa. Hindi ako galit sa'yo, sagot niya. Hindi ko lang alam, parang bigla mo akong iniwasan. O baka naiilang ka sa akin kaya ako nailang na rin? Sagot niya.
Hindi ko rin alam kung bakit kita hinalikan, pero isang bagay ang sigurado. Hindi ako nagsisisi na ginawa ko yon. Sabi ko. Napatingin siya sa akin, tahimik. Dahan-dahan kong hinawakan ng kamay niya, pasimple, pero totoo, tapos nagsalita ulit ako. I think I'm falling for you, Gio. Masaya ako kapag kasama kita. Gusto kitang laging kasama at gusto kong protektahan ka, kahit sa mga bagay na hindi mo sinasabi. Sabi ko. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita, parang nagulat sa narinig niya. Hanggang sa tuluyan siyang nagsalita, mahina pero malinaw. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Itanong niya, halatang naguguluhan. Seryoso ako. Do I look like I'm joking? Sagot ko, tapos humarap ako sa kanya. Huminga siya ng malalim bago tumingin ulit sa akin, tapos nagsalita siya. Alam mo, nung hinalikan mo ako, sobrang saya ko. Ilang gabi akong hindi makatulog dahil sa kilig. Pero inisip ko rin na baka pinagtitripan mo lang ako. Umaasa ako, pero natatakot din. Kasi lalaki ka, at ako, bakla. At alam kong imposible. Pero ngayon, naririnig ko sa mismong bibig mo na gusto mo ako. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya, tapos nagsalita ako. Pwede bang pumunta tayo sa mas tahimik na lugar? Tanong ko, mahina lang, pero puno ng emosyon. Tumango lang siya. Naglakad kami. Pareho kaming tahimik pero mabigat ang bawat hakbang. Pagkatapos ng pag-amin namin, pumunta kami sa isang tahimik na lugar. Nag-check-in kaming dalawa. Pareho kaming kinakabahan, pero mas nangingibabaw yung excitement. Nag-bem kaming dalawa. Parang ayaw naming matapos yung sandaling magkasama kami. Doon, mas lalo kong naramdaman kung gaano ko siya kagusto. Hindi lang basta gusto, kundi yung tipong handa akong ipaglaban kahit hindi pa ako sigurado kung kaya ko. Sinubukan kong iparamdam sa kanya na totoo ang nararamdaman ko sa kanya. Na hindi lang ito laro, hindi lang panandalian. Lahat ng yakap, lahat ng hawak at halik ko sa kanya ay totoo. Hindi ko talaga inakala na darating ako sa ganitong punto ng buhay ko. Lumaki ako na simple lang ang paniniwala. Lalaki ako, kaya babae ang mamahalin ko. Lahat ng naging past relationships ko, puro babae. Nagkaroon ako ng mga girlfriend, nagmahal, nasaktan, nag-move on. Akala ko, dun lang iikot ang mundo ko. Pero nagkamali ako. Kasi dumating si Gio. Hindi ko naman agad napansin. Sa umpisa, tropa lang talaga kami. Tawanan, kulitan, sabay kumain, sabay umuwi. Wala akong ibang iniisip. Para lang siyang isa sa mga kaibigan ko. Hindi ko akalain na magmamahal ako ng isang bakla. Ng kapwa ko lalaki. Naging official kami ni Gio. Naging boyfriend ko siya at naging boyfriend niya ako. Pero lihim ang relasyon naming dalawa. Isang relasyong kami lang ang nakakaalam. Sa labas, wala. Sa school, parang walang nangyari. Magkaibigan pa rin kami sa paningin ng lahat. Tawanan, asaran, simpleng usapan. Parang dati lang. Pero sa likod ng lahat ng yon, may sarili kaming mundo. Kapag kami na lang dalawa, ibang Lance at Gio ang lumalabas. Mas totoo, mas malambing, mas malaya. Doon ko siya nahahawakan nang hindi ko kailangang magpanggap. Doon ko nasasabi yung mga salitang hindi ko kayang sabihin sa harap ng iba. Pero kasabay ng saya na nararamdaman ko, natatakot ako. Takot na baka may makaalam. Takot na baka magbago ang tingin ng mga tao. At higit sa lahat, takot na baka isang araw, ako mismo ang sumuko dahil hindi ko pa kayang ipaglaban ng buo ang relasyon namin, pero sa ngayon. Gagawin ko ang lahat ng kaya ko para mas lalong tumagal ang relasyon namin. 2 taon na kami ni Gio. Kung iisipin, parang ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, naguguluhan pa ako sa nararamdaman ko. Pinipilit kong intindihin kung anong nangyayari sa akin, kung bakit siya, kung bakit ganito. Pero ngayon, mas malinaw na. Hindi man perpekto, pero totoo. Sa loob ng 2 taon, marami na kaming pinagdaanan. Hindi lang puro saya. May mga araw na sobrang okay namin. Yung tipong
Walang tigil ang tawanan, lambingan, at kulitan. Pero meron ding mga araw na halos hindi kami mag-usap dahil sa tampo o hindi pagkakaintindihan. May mga pagkakataon na napapaisip ako kung kaya ko pa bang ituloy. Lalo na kapag bumabalik yung takot ko. Yung iniisip ko kung hanggang saan ko kayang ipaglaban to. Kung hanggang kailan namin kayang itago. Pero sa bawat pagkakataon, na parang bibitaw ako. Siya yung dahilan kung bakit hindi ko magawa. Hindi kami perpekto. Nag-aaway kami, minsan petty lang, minsan mabigat. May mga salitang nasasabi na hindi namin sinasadya. May mga gabing matutulog kaming pareho na mabigat ang loob. Pero kinabukasan, inaayos pa rin namin. Hindi kami sumusuko. Doon ko na-realize, siguro ganito talaga ang pagmamahal. Hindi yung walang problema, kundi yung kahit may problema, pinipili nyo pa rin ang isa't isa. Akala ko, happy ending na kami ni Gio. Akala ko pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, yung pagtatago, yung takot, yung mga away at tampuhan, darating din kami sa punto na magiging maayos ang lahat. Akala ko, sabay kaming maglalakad sa stage ng graduation day. Sabay naming haharapin ang mundo, mas matapang, mas buo. Akala ko, may kami sa dulo. Pero nagkamali ako. 4 na buwan bago ang graduation namin, nangyari ang hindi ko kailanman inasahan. Malakas ang ulan nung araw na yon. Yung tipong halos hindi mo na makita ang daan sa lakas ng buhos. Nasa apartment lang ako, hinihintay si Gio. Nilalagnat ako noon. Kaya sabi niya pupuntahan niya ako para alagaan. Sabi ko, wag na. Gio, wag ka na pumunta, ang lakas ng ulan. Kaya ko to, sabi ko sa chat. Pero makulit siya. Malapit na ako. Bumili ako ng favorite ramen mo. Reply niya. Napangiti ako. Mag-ingat ka. I love you, Gio ko. Yayakapin kita ng mahigpit, then ikikiss kita para gumaling ka na. I love you too, sagot niya. Ngumiti pa ako habang binabasa yon. Hindi ko alam. Yun na pala ang huli. Ilang oras ang lumipas, hindi na siya nagre-reply. Akala ko nawalan lang ng signal. O baka nakatulog sa biyahe. Hindi ako agad nag-alala. Hanggang sa may tumawag. Hindi ko kilala yung number. Hello? Sagot ko. Ikaw ba si Lance? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Oo, bakit? Tanong ko. Naaksidente si Gio. Nasa ospital siya ngayon. Dead on arrival na. Sabi niya. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako makapaniwala. Hindi pwedeng... Paulit-ulit kong sabi. Pero totoo, hindi ko na maalala kung paano ako nakapunta sa ospital. Basta ang alam ko, kahit malakas ang ulan at may sakit ako, tumakbo ako. Hindi ko naramdaman yung pagod, yung lamig, yung lagnat. Wala. Isa lang ang nasa isip ko. Si Gio. Pagdating ko sa ospital, diretso ako sa emergency room. At doon, nakita ko ang mama at kapatid ni Gio. Umiiyak sila. Doon pa lang, parang gumuhuna ang lahat. Lumapit ako, nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Hanggang sa nakita ko siya. Nakahiga, tahimik, walang galaw. Gio, mahina akong tawag. Lumapit ako, hinawakan ko siya. Malamig na. Gio, nandito na ako. Pilit kong sabi kahit alam kong wala na. Walang sagot. Sabi ng mama niya, nabangga daw yung taxi na sinasakyan niya. Dahil sa lakas ng ulan, dumulas yung gulong. Nawalan ng kontrol yung driver. Matindi ang impact. At si Gio, hindi na nakaligtas. Tulala lang ako, hindi ko matanggap. Gio, please, gising ka. Please. Paulit-ulit kong sabi habang hinahawakan siya. Pero hindi na siya gumalaw. Hindi na siya huminga. Hindi na siya babalik. Doon ako tuluyang bumigay. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Umiyak ako ng umiyak. Parang pinipiga yung dibdib ko sa sobrang sakit. Hindi ako makahinga. Hindi ko matanggap. Hanggang sa nawalan na ako ng malay. Nagising na lang ako sa ibang kwarto ng ospital.
At nandun si Mama. Pagkakita ko sa kanya, niyakap ko siya ng mahigpit. Iyak ko. Doon ko ibinuhos lahat. Yung sakit. Yung panghihinayang. Yung pagmamahal na hindi ko man lang naipaglaban ng buo. Mahal ko siya. Umiiyak kong sabi. Tahimik lang si Mama habang niyayakap ako. At sa unang pagkakataon, may nakaalam din. Pero huli na. Sana pinaglaban ko siya habang nandito pa siya. Sana hindi ako natakot. Sana mas naging matapang ako. Kasi ngayon, wala na siya. At kahit anong gawin ko, hindi ko na siya mayayakap ulit. Hindi ko na masasabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Hindi ko na maibabalik yung mga araw na dapat kasama ko siya. Sana panaginip lang ang lahat ng to. Sana magising ako at makikita ko siyang nakangiti, hawak yung ramen at sasabihin, Lance, andito na ako. Pero hindi, ito ang realidad. At sa realidad na, iniwan na ako ni Gio. At ako, naiwan na may isang pagmamahal na hindi na kailanman matatapos. Pero wala na yung taong para doon. Dumating ang araw ng graduation. Yung araw na dati naming pinapangarap ni Gio. Yung araw na lagi naming pinag-uusapan kung paano kami tatawa habang nakapila, kung paano kami maghihintayan bago umakyat sa stage, kung paano kami magse-celebrate pagkatapos. Sabay tayo ha, lagi niyang sinasabi. At lagi ko siyang sinasagot, oo naman. Pero ngayon, mag-isa na lang ako. Ayaw ko sanang umattend. Sa totoo lang, gusto ko na lang magkulong sa kwarto. Gusto ko takasan ng araw na to. Kasi bawat sulok ng graduation na yon, sigurado akong siya ang makikita ko. Yung upuan na dapat katabi ko siya. Yung pila na dapat sabay kaming tatawa. Yung stage na dapat sabay naming aakyatin. Pero wala na siya. At hindi ko alam kung kakayanin ko. Pero pumasok pa rin ako. Kasi kilala ko si Gio. At alam kong magagalit siya kapag hindi ako umakyat sa stage. Habang buhay, mananatili sa buhay ko si Gio. Hindi man siya nakikita ng mga mata ko, hindi ko na siya mahahawakan, hindi ko na maririnig ang boses niya. Pero nandito pa rin siya. Sa bawat alaala. Sa bawat lugar na pinuntahan namin. Sa bawat kantang pinakinggan namin ng sabay. Nandun lang siya. Kasama ko. Siya ang dahilan kung bakit kaya ko pang magpatuloy. Sa bawat araw na pinipili kong bumangon, dala ko siya. Siguro darating ang araw na hindi na ganito kasakit. Yung kaya ko nang ngumiti kapag naaalala ko siya, hindi na puro luha. Sa bawat pangarap na tinutupad ko, kasama ko siya. Sa bawat tagumpay, sa bawat sakit, sa bawat ngiti, nandun siya. Pero kahit dumating man ang araw na yon, hindi magbabago ang isang bagay. Na minahal ko siya. Na mahal ko siya. At mamahalin ko siya habang buhay. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.